meron pong sariling kultura naman talaga ang Mindanao na at relihiyon at mga pamamaraan. But that doesn't mean I approve of the secession. Dahil any form of the lessening of our territory will actually weaken us momentarily. No? Pero yung history ng secession, hindi naman po bago yan. Lumalakas, humihina. Lumalakas, humihina. Ang post ko po, nung sinabi kong coming soon, ay kasi sila pong ating kaibigan na si Rep. Kiko Barsaga at napakarami pa po, ay nagsimula ng mag-broach nung idea of the possible separation of Mindanao dahil nga sa kanilang frustration na parang hindi na yata nila makukuha ang tenga at pansin at ang atensyon ng national government. At tapos kung ano yung palagay nilang tama, halimbawa sa mga ginawa po ng ating mahal na Pangulong Duterte, kung ano yung tama, parang mali pagdating sa Luzon. So all of these things considered, lumalakas tuloy yung call for secession. And to be very, very honest with you, ang dami pong lumapit sa akin na taga Mindanao. Nung isang araw lang may lumapit sa akin, empleyado pa po yan ng Supreme Court. Sabi niya, attorney, alam nyo, kung kami lang talaga tatanungin, sana talaga humiwalay na lang kami sa inyo. So, totoong story yan, no? And many others. My point being na kahit hindi ako nananawagan ng secession, it is a real, existing, and long-standing sentiment. Itong inihain po sa inyo, laban po sa inyong reklamong inciting to sedition at inciting to rebellion. At papaano po nangyari ito, attorney, para lang sa kaalaman muna ng ating mga kababayan, kamakailan nga ay sinagot po ninyo ito, naghain din po kayo ng counter affidavit laban po sa reklamong ito na inihain ng PNP. Opo. Noong December 26 po na one day after ng ating Christmas festivities, no, nakatanggap po ako nitong subpoena mula sa DOJ. At alam na po ng lahat na it is about the Facebook post na sinabi ko, Republic of Mindanao coming soon. So apparently, the interpretation of this by the complainants is that nananawagan ako ng parang secession ng Mindanao, which is not the case, no? So in any case, ang kanilang final sa akin ay yung Article 142 inciting to sedition, tsaka Article 138 inciting to rebellion or insurrection. Dahil nga ang inciting to rebellion po ay yung parang pananawagan sa tao na humiwalay ang well, that's one of the elements na humiwalay ang isang part of the national territory. So of course it is not just my legal, but it is also my moral position and my honest position na hindi po totoo yun. Hindi po yun ang aking pinananawagan. Ang akin po ay parang in-acknowledge ko po yung lumalakas na ugong na panawagan ng ating mga brothers from the South, no? Brothers and sisters from the South, na parang tila gusto na nilang humiwalay dahil nga naramdaman nila na wala nang kahihinatnan yung mga rally natin. So, ang good news lang po is that it's been submitted for resolution. Hindi na po hiningian ng reply yung complainant. So, malalaman po natin sa awa ng Diyos kung ito'y madidismiss at the prosecution level. Opo. Attorney, papaano ho ba masasabi nating sedition o rebellion, insurrection, yung isang pahayag ng isang ordinaryong Pilipino? At sa kasong ito, ay kayo nga nasampulan kahit kayo, considering kayo ay isang public figure din o kilala, papaano na po yung mga ordinaryong Pilipino? Maaari ho ba silang ganun din ang pwede nilang gawin at wala po silang magiging pananagutan sa ilalim po ng ating batas? Opo, at alam nyo, yan yung mga gray areas of the law, no? Kasi po, bagamat, kunyari lang, general example lang ito, no? Kunyari, ang isang complainant, alam naman niya na hindi yan papasa sa korte. Alam niya, no? Pero alam niya na at the prosecutor level,
pwedeng pumasayan up to the level of subpoena halimbawa, di mapapadalan po ng subpoena yung respondent, maaantala ang kanyang buhay, maghahanap siya ng abogado. Ako naman po ay abogado, so hindi naman ako naantala masyado. Although emotionally, siyempre, meron tayong mga tinatawag na sleepless nights, di ba? Pero, the problem, no, kasi yung inciting to sedition, yung rebellion, insurrection, ang unang-unang elemento niya na common sa dalawang krimen na yan is yung inciting others or yung yung parang binubuyo mo ba yung publiko to rise publicly. No? So dun pa lang sa statement na yun, wala naman pong ganun yung post ko na elemento na parang nananawagan sa publiko na halika na, magsama-sama tayo, mag-aklas tayo. Wala namang ganoon. Ngayon, dun sa inciting to sedition at saka dun sa rebellion, nananawagan ka to take up arms. No? Armas. Okay. Tapos dapat nananawagan ka rin tumultuously. Ang tumult po sa batas ay more than 3 persons. Meaning kung may mga 4 na tao ka na incite para mag-rise publicly, ayan, medyo malapit-lapit ka na sa inciting. And lastly, yung purpose ng iyong inciting is to attain the purposes of sedition or rebellion or insurrection. At mahaba po yung mga listahan na yan. Halimbawa, sa rebellion, ang isa sa mga possible purposes dyan nga ay yung pagpapahiwalay ng territory o kaya to deprive the chief executive of his powers, no? Or sa sedition naman, it's to prevent the promulgation of any laws, the passing of any laws. So, sa dami po ng sinabi ko, kayo pong mga Jay, Admar, no? Kung meron ba kayong nakita na kahit isa doon na elemento na sumakto doon sa aking post, sa totoo po, maliwanag naman na wala. Lastly, no, ang akin lang panawagan sana, hindi na po sa administrasyon, kundi sa taong bayan na lang is, kapag nakatanggap po kayo ng ganyan, wag po kayong tumigil magsalita. Kasi po, the purpose, basta maayos yung pagsasalita nyo, no? Dahil kasi the purpose of these filings is really to create the chilling effect, no? Yung manlamig ang boses natin. At tumigil tayo magsalita. And I don't think this is the time to stop talking. Opo. Ayon din po sa inyo, attorney, matagal nang umiiral itong panawagan nga para sa Mindanao Republic. Sa tingin po ninyo, ano po yung pinagmulan nito? Oh, napaka-interesting ng history niyan because sa totoo, from Spanish times, if you really study that topic, no, napakalalim po ng ugat niyan. No? 'Di ba nga si Ma'am Sasot nag-post nga recently that there was a time nga na parang ipinapag-exchange pa daw sa Kano yung Mindanao in exchange for Greenland or something like that, ano? Ibig sabihin na meron pong sariling kultura naman talaga ang Mindanao na at relihiyon at mga pamamaraan. But that doesn't mean I approve of the secession. Dahil any form of the lessening of our territory will actually weaken us momentarily, no? Pero yung history ng secession, hindi naman po bago yan. Lumalakas, humihina. Lumalakas, humihina. Ang post ko po, nung sinabi kong coming soon, ay kasi sila pong ating kaibigan na si Rep. Kiko Barsaga at napakarami pa po, ay nagsimula ng mag-broach nung idea of the possible separation of Mindanao dahil nga sa kanilang frustration na parang hindi na yata nila makukuha ang tenga at pansin at ang atensyon ng national government. At tapos kung ano yung palagay nilang tama, halimbawa sa mga ginawa po ng ating mahal na Pangulong Duterte, kung ano yung tama, parang mali pagdating sa Luzon. So all of these things considered, lumalakas tuloy yung call for secession. And to be very, very honest with you, ang dami pong lumapit sa akin na taga Mindanao. Nung isang araw lang may lumapit sa akin, empleyado pa po yan ng Supreme Court. Sabi niya, attorney, alam nyo, kung kami lang talaga tatanungin, sana talaga humiwalay na lang kami sa
sa inyo. So, totoong story yan, no? And many others. My point being na kahit hindi ako nananawagan ng secession, it is a real, existing, and long-standing sentiment. Opo, at dapat itong diskusyon nga patungkol sa session ay manatili po sa larangan ng debate o pinag-uusapan. Attorney, naniniwala ho ba kayo doon? Opo, kasi I think we should stop thinking about secession as a purely political thing, no? And let's remove the moral aspect. And instead, let us look at it as a management step or from a management perspective. Halimbawa po, ang isang barangay na lang po, lumalaki, dumadami. At some point, nag-iisip talaga, kita nyo naman sa Manila, libo yung barangay, di ba? Pag nakita niya na parang hindi na to kayang i-manage ng isang kagawaran at ng isang captain then bumaparte siya. Kaya ba nating i-manage? Kaya ba natin i-manage ang resources, ang corruption? Di ba? And if the answer is no, then I guess the answer is to separate. Pero if the answer is yes, we will try to manage it better, for example, di mabuti. Ibig sabihin, the call for secession force the leaders to say, okay, we will manage better and we will listen to you more. The point is, we should not stop talking about it because it serves two purposes. Ina-assess natin kung talagang kaya natin ma-manage, and then it forces the leaders to step up para hindi sila hiwalayan ng kanilang girlfriend. Opo, may nakikita ho ba kayong mas malalim na hinaing ng mga taga Mindanao, attorney? Bakit ganito yung kanilang nararamdaman? May mga nakikita ho ba kayo na hindi natutugunan ng national government dyan po sa Mindanao? Kaya ganito po ang kanilang, ganyan po ang hinaing na narinig po ninyo. Is it not always about the budget? Is it not always nothing but that? Kasi pwede nga natin pag-usapan lahat, kultura, history o kasaysayan, no? But at the end of the day, kung nakakarating naman po sa kanilang budget, di ba? At yung mga tulay, mayroon pa bang mananawagan ng secession? Wala naman. So I think walang malalim, honestly, no? Wala po akong nakikitang parang deep-seated. Pag po yung budget ng 2026, maayos yung din-distribute mo, sino pa bang mananawagan ng secession? Opo, at yung issue po ng korupsyon at yung pagpapadala kay FPRD sa The Hague, sa ICC, yun ho ba ay nakikita rin ninyong isa po sa mga factor? Bakit ganito ang hinaing ng mga taga Mindanao? Well, I think those are aggravating circumstances, no? It aggravates the issue. But at the end of the day, I think it's really still about the money. Kasi kahit taga Mindanao ka at kahit kunyari ayaw mo kay PRRD, pero alam mong hindi nakakarating sa inyo yung mga farm to market roads, for example, mananawagan ka pa rin ng secession. And by the way, no, I want to make this very clear, lalo na po sa aking mga kapwa lawyers na kahit hindi naman yung iba gusto sa akin, yung iba ayaw. Siguro dapat po magkaisa tayo dito na alam naman natin na pag na-inciting to sedition ka or inciting to rebellion, dapat nananawagan ka ng something unlawful. That's the key word, no? Kailangan unlawful yung pinananawagan mo. So here's my question to my brother, sister lawyers, no? Illegal ba ang humiwalay ang isang parte ng teritoryo? Is it ipso facto illegal? It is not. Because there are legal means. There are legal means. So sabihin na natin, assuming without conceding, na nananawagan nga ako, kahit hindi. Kunwari lang nananawagan akong humiwalay. Kailangan bang through illegal means? Kailangan bang through arms? Pwede namang by revising the Constitution, Article 1. Ibahin natin yung national territory. No, let's do it through the constitutional process. Hindi siya ipso facto illegal. So,
ang akin po, ang pinaglalaban ko po talaga dito, taus-puso po na paglalaban, is freedom of speech. Honestly po, kahit po sa aking mga kalaban dyan, huwag niyo hong hayaan ito kasi baka dumating ang araw, pati kayo, hindi naman makapagsalita. You have to compare to the time of PRRD na 6 na taon siyang umupo, 6 na taon siyang binanatan. Wala namang sinampulan ng ganyan. May kinalaman ho ba, attorney, yung pagiging kaalyado po ninyo kay FPRD o ng mga Duterte sa pagsasampa ng kaso laban po sa inyo? I can only surmise. Kasi, of course, personally, that's what I think. No? Pero I have no proof of that. I have no proof of that. I have to presume the presumption of regularity, no, dun sa performance of duties ng mga police officers na dun sa cybercrime nilang division who were allegedly monitoring Facebook activity, social media activity, tas nakita lang daw nila by chance yung aking post. We presume regularity. Opo, attorney. Siguro bago ko lang ipasa kay partner Admar, bukod po sa inyo, may nakikita pa kayong mga kasamahan or mga ilang grupo, ilang individual na ganito rin po ang naranasan tulad po sa inyo? Bukas na bukas po, ako po ay pupunta ulit sa DOJ at ako naman po ay magiging co-counsel para naman po sa ating kaibigan na si Attorney Israelito Bobet Torion. Dahil siya naman po ay may inciting to sedition din. So, of course, for different grounds, but I think essentially for the same purpose. So, ito po kasing inciting ko, ang tumulong po sa akin sa pag-prepare ng aking counter affidavit ay si Attorney Torion at ang kanya pong associate sa Davao. So, ngayon naman po, ako naman po ay tutulong naman po to appear and just to make sure that the rights of Attorney Torion are preserved, no, and protected. Alam nyo, I must quote Abraham Lincoln kasi sinabi niya talaga na a man who has himself for a lawyer has a fool for a client, no? So, ibig sabihin po sa Tagalog, wag niyo pong abogaduhin ng sarili ninyo. So that's the only reason why tutulong ako kay Attorney Torion. He is very competent, pero everyone needs a co-counsel. Attorney, magandang umaga. Si Admar po ito. Ano naman Good po morning kung po. ihahambing natin or ikukumpara natin sa treatment naman na ginagawa ng CPP and PNDF or yung mga naka-align sa kanila, yung mga suporta sa kanila. To the point, meron pa nga mga kabataan na sa loob mismo ng UP Diliman, nangre-recruit pa mismo. Meron pa silang rally, nagpo-promote pa na dapat umanib sa NPA. Yung mga ganitong mga usapin po, iba yung treatment ngayon ng ating gobyerno laban sa kanila. Sa inyo, na legit na din naman. Bakit lumulutang yung usapin patungkol sa kagustuhan ng mga kababayan natin sa Mindanao kasi naguguluhan na sila sa Pilipinas, Luzon, lalo na sa Luzon dahil nga sa mga usapin, mas nais nila na sila'y humiwalay na lang, magkaroon ng sariling republika, attorney. Alam mo, kapatid na Admar, you have almost answered the question, no? Kasi obviously the treatment is it's hot and cold, no? Talagang complete opposite, no? Which, you know, I hate to say it, but I understand it. I don't like it, but I understand it kasi obviously, hindi nila gagalawin yung mga yon, di ba? Hindi nila gagalawin. And I can only mahirap magsalita kung bakit, no? Pero pagdating po kasi sa amin, clearly we are the opposition. So that's all I'm saying, no? Clearly we are the true opposition. So baka hindi nila opposition yung mga yon. Baka, hindi ko alam. Sabi nga, don't shoot the messenger, attorney. Ano ba dapat na magiging tugon ng isang pamahalaan, ng leader, ng namumuno kapag meron sa kanyang nasasakupan ang maririnig niya itong mga ganitong mga hinaing?
Ano po 'yon, sir? Medyo nawala lang ng Opo, konti. ito kasi mga hinaing na ito, may pinag-ugatan. Nabanggit nyo nga, yung pinag-ugatan mismo kung bakit nais silang mahiwalay o magkaroon ng sariling republika bilang isang leader, ano ba ang dapat na treatment nitong mga ganitong usapin? Parang kagaya lang din yan ng issue ng korupsyon. Marami pong mga nagbabanggit ngayon, nagko-contribute kasi nga sabi ng Pangulo, magtulungan sa paglaban sa korupsyon, magkaroon ng transparency, yet mayroong mga lumilitaw ngayon na nagpapahayag na ganito, baka may korupsyon ito, meron akong nakikitang anomalya dito. Pero instead na imbestigahan yung sinasabi, yung nagbabanggit, nagbubulgar, yun pa ang ginigipit. Opo Alam nyo, kasi ang kailangan pong mapagtanto-tanto ng Pangulo, no, ay opposition does not mean enemy. No? There is such a thing as constructive criticism, di ba? And ang dami niya pong pwedeng matutunan from well-meaning individuals such as myself. Isasali ko na po sarili ko. No? Na kung nakikinig siya, alam niyo, by the way, naniniwala ako nakikinig siya. Ang problema lang, ang bagal ko minsan Ang bagal niyang pakinggan at ang bagal aksyonan. No? So, to be completely fair, may mga nakikita akong ginagawa niya recently na parang towards the right direction, pero mga 3 years ago pang pinananawagan. Ito na lang budget na to, this is the perfect example na 2 years ago na yatang pinagsisigawan ni VP Sara. Ngayon lang sila gagalaw. So, yung damage becomes irreversible. So, ang sa akin po, imbis na to your question, Admar, no, your question is ano yung dapat treatment. It's very simple. Pakinggan niya. Pakinggan niya. Kasi po, hindi po talaga, nakalagay naman po talaga sa mga ating jurisprudence yan, na ang public official ay hindi pwedeng balat sa buyas. Kapag po pinakinggan niyang pakinggan niyang maigi, aksyonan niya ng maaga, imbis na kinakasuhan niya. Ang ginawa niya po sa amin na isipin mo, ilang salita lang, Republic of Mindanao, coming soon. 5 words, kukunin na yung atensyon ng buong PNP. Napakaliit ko naman, imbis na pinakinggan niya na bakit kaya lumalakas itong panawagan na ito ulit. Ayusin ko kaya yung budget. O, di tapos na. Opo, at sinasabi nga dito sa mga research natin, nasa at least 17% daw last 2024 yung contribution ng Mindanao sa GDP ng ating bansa. No? So kumbaga, ito, lagi paulit-ulit ito na malaki ang kontribusyon ng Mindanao sa kabuuan sa Pilipinas. Pero ang kini-question kasi dito yung pagbalik naman. Malaki yung contribution, pagbalik naman, paano naman yung naibabalik ba ng tama, compensating ba? Kasi marami ding mga mambabatas nga nagrereklamo, nasa na yung ipinangako for Mindanao, yung unahin lang natin, yung Mindanao Railway. Maraming mga nagrereklamo niyan. So kumbaga, may malalim na pinag-ugatan kaya nabubuksan itong mga ganito. And nakikita nyo na dapat ang pagtugon ng gobyerno, hindi doon sa kung sino yung nagsasalita, kung hindi, dapat ano ba yung mga punto, bakit ba yun na-open? At nakikita naman natin sa survey po, attorney, yung trust, approval rating sa Pangulo compare sa pangalawang Pangulo kung saan talaga nilampaso siya, dito po, doon sa Mindanao, attorney. Ano sasabi nyo? Napakalinaw po nung progression ng ating pag-uusap na nagsimula ito, aside from the historical call for secession, nagsimula ito sa panawagan ng PRRD ng federalism. Tiningnan nila si PRRD bilang kalaban. But the truth is, PRRD was proposing federalism from a management perspective. I have to keep repeating that. No? Kahit sa mga kakampi po natin. Remember, this is a management issue. Ang laki-laki na ng pamilya natin, ang liit-liit ng lupa. So, it's a management issue. Federalism, kinontra ng kinontra, na COVID pa. Pinanawagan po ni Senator Robin Padilla, kinokontra pa rin. Okay, lumala.
sinabi, ayaw niyo ng federalism, di hiwalay na lang kami. No? But the truth is, do I think na kailangan talagang humiwalay ng Mindanao? I think that is last resort. Pwede, pero last resort. Pero ang kailangan lang talaga nilang gawin, balik po tayo ng balik dito, ayusin po yung kahit economic federalism. Kahit yun lang. Gumawa tayo ng ganong sistema na yung pera po ng ating, kunyari sa South, iwan na natin doon. Mag-remit na lang sila nung tubo. Anong porsyento ng national government. Tigil na po natin yung proseso na nire-remit yung buong kita papunta sa national government, kakainin po ng mga crocs, tapos pagbalik sa kanila, sentimo yung babalik. Talaga pong ikagagalit po. Hindi po kasi nararamdaman ng mga Taga-Luzon yun eh. Kasi malapit po tayo sa kusina eh. So, I think kahit the economic federalism aspect should be reviewed by our lawmakers and that can be implemented quickly. I'm not sure if that will require a constitutional revision. Pero budget-wise, ang dami na po nating mga jurisprudence na nakatulong sa pag-andar ng pera natin, like the Mandanas ruling and the Garcia ruling, no? Nailinaw natin yung kung paano dapat talaga tinitreat ang national budget. So it's possible, I think. But again, it is always about the money. Kailangan makarating ang pera sa kinauukulan. Opo. Lipat po tayo ng topic po, Attorney. Kayo po ba ay satisfied sa ongoing na investigation ngayon? No? Unahin lang natin yung sa ICI kasi nababanggit na parang patapos na at kontento yata yung ating national government dito at parang ipapasa na sa DOJ at Ombudsman yung investigasyon, which merong mga taga-minority sa Kamara, mga pumapalag naman na dito sa naging takbo ng ICI. Pangalawa, ito pong sa Senate Blue Ribbon Committee. Ano pong masasabi niyo po dito? Kasi hanggang ngayon, hindi pa rin satisfied yung ating mga kababayan sa takbo sa kung sino talaga yung mga big fish na nababanggit at nasa likod nitong talamak na korupsyon na ito. Lalo, ang pinag-uusapan pa lang dito flood control pa. Napakahirap po pag-usapan ng pagsara ng ICI. Kasi po, nung una pa lang, pinananawagan na namin yan, na isara na yan. Dahil, nung una pa lang, hindi naman nagtiwala yung taong bayan dun sa kanyang constitutionality even, no? Even if it, kumbaga, if it would even be in accordance with the Constitution. Dun pa lang. Pero, dahil nasimulan na, tas isasara, na hindi naman complete, para namang biglang yung mga nananawagan na isara, sinasabi naman ngayon na, teka, ba't isasara nyo na? So, it has created confusion. So, para sa akin, we all know na hinahanap natin yung mastermind at hindi pa rin po natin natutuntun yung mastermind. So, I think the best compromise is to keep the proceedings, kung isara man ng ICI, to keep the proceedings under the DOJ and the Ombudsman as public as it is now. Kasi ang nangyari, yung mga kalaban o yung mga hindi nila masyadong kaalyado na bigyan na nila ng public trial, which by the way I never agreed with, no? So to be fair, they should keep the proceedings in the DOJ and the Ombudsman as public and as notorious as the ICIs, no? Pagdating naman po dun sa Blue Ribbon, you know, the perfect symbolism is yung si Joy and Maria na mask, no, na naka-mask sila. I think that's the perfect symbol for this Blue Ribbon. Kasi ang dami pong maskara. Everything here is akala mo nasa harap mo, pero nakatago. It's the perfect symbol. Sa totoo lang, yung mask ni Joy at Maria na yan. Sila Curly Discaya na hindi naman natin kinakampihan, alam naman natin sila may mga sala din, di umano, we're not even allowed to confront their accusers. Nagtatalo ngayon ng mga abogado. Meron daw bang right of confrontation of witnesses sa Senate hearing?
technically wala kasi hindi naman po yan criminal proceeding. But we all know in practice na this leads to criminal proceedings. Akusado na sila, hindi na sila Curly naman ay hindi na resource person eh. Accused na sila eh. Lumalabas, no? Parang de facto accused na sila eh. So I think they should have been granted the right of confrontation even privately. Kasi logic dictates na paano naman nilang sasagutin yung tanong na totoo ba to? Nilapitan mo ba sila? Eh hindi nga niya makita yung mukha, nakaitim na sombrero at saka nakaitim na maskara. So, well, I'll allow you to ask more questions about it kasi napakadami pong nangyari dun sa Blue Ribbon. Opo, no? So kumbaga parang marami bang napoproduce na katanungan compare sa na nakita natin yung kasagutan sa hinahanap ng taong bayan? Oh, wala naman nasagot eh. Wala namang nasagot. I think in order for this to proceed better, palagay ko talaga let's look at it from a legal perspective. I think we have to accept the fact that Senate inquiries are no longer just in aid of legislation. The Constitution mandates that, pero let's face it, naghihiring nila as if korte sila. So since ganun na rin po yung nangyayari, I think we have to apply the rules of court na para po magkaroon ng weight yung mga evidence, magkaroon tayo ng rules on admissibility, ma-apply natin yung mga constitutional rights ng mga resource persons who are already accused. Kasi po, ang nangyayari, nagkakaroon lang, kayo po, pareho rin naman tayo ng mga tanong, nasagot po ba yung sa bahay ni Romualdez? Hindi naman nasagot. Kung Leviste po ba, nasiyasat po ba nating maigi yung mga files na inilalabas niya? No, hindi naman din. So ang worst effect of this, and I'm sure there will be a study on this soon, the worst effect is nawawalan na po ng tiwala ang taong bayan, na pupudpud na po yung mga puso nila, gasgas na yung mga tenga nila, na tuloy pag may lumalabas na totoo, they no longer recognize it. Hindi na po nakikinig yung taong bayan sa totoo dahil parang feeling nila sarswela na lang po lahat. So in order to preserve the institution, I think we have to start treating this like a courtroom para magkaroon po ng ayos. Opo, huling topic na lang po bago ko ibalik kay partner Jay. Dito naman po sa agam-agam ng ilan na impeach me yung isinampa laban dito kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. Ano po masasabi niyo po dito, attorney? We cannot, it's so hard not to judge this without inspecting the personalities behind it, no? The party list, the Attorney De Jesus and all that. So I can only judge this based on the text of the impeachment complaint. On the text lang, hindi naman ako dissatisfied kasi nando naman yung grounds na palagay kong we all share, no? Nando naman yung grounds ng kidnapping kay Pierre RD na drug addict, the creation of the ICI as a shield daw, the failure to veto the unprogrammed allocations, appropriations. I think hindi naman siya kulang. But I think para ma-appease yung agam-agam po nung iba na baka impeach me yan, intayin po natin yung endorsement pa ng ibang impeachment complaints para ma-consolidate po, because I really think this is a matter of such national interest, no, that there have to be multiple parties representing their own grievances against the president. Now, in conclusion lang, and as an overview,
do we think lilipad ang impeachment complaint regardless of who files it? And I think right now the answer is it's doubtful. Kasi kahit po, sige, sabihin na natin may issue tayo dun sa party list at kay Attorney De Jesus, with all due respect to these parties, no? Kahit po burahin nyo sila, parang wala naman kasi talagang any chance, no, ang impeachment complaint ngayon na but I think it's a good gesture. But I think that's all it is. I think it's a gesture. Opo, meron namang tugon dito ang palasyo sa pamamagitan ni Undersecretary Castro, no, doon sa mga nagbanggit na Napanood ko. Opo, na parang merong something na hindi kaya-aya, no, sabi ni Congressman Pulong Duterte, no, na kini-question nga. Pero ang tugon dito ng Undersecretary, basahin ko lang, I quote, sabi niya, unang-una po, gusto nating ipabatid na ang Pangulo po at ang administrasyong ito ay hindi po eksperto sa paggawa ng intriga at hindi eksperto sa pagplanta ng ebidensya. Kung yun po ang kanilang nailagay na ground sa impeachment ng ating Pangulo, malamang ay wala silang makitang ibang dahilan para ma-impeach ang Pangulo. Ito ay policy difference at ito ay hindi base or rather hindi ito magiging dahilan para sa impeachment ng ating Pangulo. Kung ang sinasabi niya ay nagsampa raw ng kaso, ay abogado na nag-represent kay Unang Ginang or First Lady Liza Marcos, yan po ay walang katotohanan. So sana po ay matapos ng pagiging source of fake news ng mga kaalyado nila dahil ang First Lady po ay hindi po nagsasampa ng disbarment case. Hindi po niya abogado ang nasabing nagsampa ng impeachment complaint sa Pangulo at kung nagsampa na man siya ng disbarment case, ito ay ito ay on his own volition. So hindi po niya nire-represent ang Unang Ginang. So that's fake news. You have to focus on the fact na I have been put on record dati pa that I've always admired the President for his PR skills. And I said that sincerely, hindi po tongue-in-cheek comment yun, no? I really said on record, I think you might have it also, na eksperto po ang Presidente sa public relations. And I think this all constitutes public relations. So I respectfully disagree with the spokesperson. Hindi ko po ina-accuse na sila ay nagplanta, na sila ay gumagawa ng mga diffusion tactics. Hindi ko po sinasabi yan. Pero hindi po totoo na hindi sila eksperto at wala silang kakayanan sa ganyan. On the contrary, kung gagawin man nila yan, they are the perfect people to do it. Napakagaling po actually nila mag-manage ng media, mag-manage ng evidence, at mag-manage ng public perception. And they should take that as a compliment. Kasi po, magaling naman talaga sila mag-manage ng topics. Even during the rally, sa Limbawa, instead of the President fighting against the rally, sinabi niya, sasali pa ako sa inyo. Kung hindi lang ako Presidente, makikiskalsada ako sa inyo. And that is exactly the political aikido that the President is an expert at. So I am not saying that this is another example of political aikido, but it can be. So in sum, I do not agree with Yusek Castro that they are not experts at this, because they have to take this as a compliment that they in fact are experts at public perception and management of public discourse. Opo, Attorney, isingit ko lang din yung dagdag pa niya na sinabi na kanilang ang pinabubulaanan na scripted distraction itong impeachment na ito. Sabi pa niya, kaya nga sabi natin, hindi po tayo sangkot sa anumang pagplanta ng ebidensya katulad ng ginawa ng kanyang ama. Sila lang po yata ang sanay sa ganoon. So, sa panahon po ni Pangulong Marcos Jr., nire-respeto po natin ang konstitusyon, ang proseso, at ang
ang due process. Yan po yung nabanggit ni Yusek Castro, attorney. Kuminsan po sa totoo ako'y naaawa na rin kay Yusek Castro sa mga kailangan niyang gawin at sa kailangan niyang panindigan. I do believe that as a person, she's probably a very ordinary and regular person and lawyer. But she has to say these things. Kailangan niya pong sabihin yan. So ako naman po, sana maintindihan nila, kailangan ko ring sabihin to. Na yung sinabi niya ay hindi totoo. No? At kasi po, ang una sa lahat, hindi naman po sila pwedeng magsabi na siyempre minamanipulate namin yung ebidensya. Hindi naman nila pwedeng sabihin. So this is the question. Sila po ba ang nagplanta ng impeachment? Or hindi sila, pero mamaniobrahin nila? Para sa akin, it doesn't matter. Kasi the keyword is yung kaya ba nilang mamaniobra. And I'm not saying illegally ha. Maybe legally, I don't know. So, it doesn't matter kung sila nagsimula ng impeachment, kung planta yan, or hindi, pero mamaniobrahin nila. Because ang dulo po niyan dito, because they are experts at public relations, I think mamamaniobra pa rin nila yan to their advantage. Kasi nga, sinasabi ko po, idol ko po ang Pangulo sa public relations. Bilib na bilib ako kung paano niyang kayang mag-political aikido na yung puwersa, imbis na nasuntok niya na, ay gagamitin niya pa against you. Napakagaling po niya dyan. So for me, it doesn't matter. Bahala na po mag-away-away mga tao na planta yan o sila nagsimula. Doesn't matter to me. Ang ending niyan, pareho rin po. Mamamaniobra nila yan to their advantage because they are very good. I commend them for being good at public relations. Opo. Attorney, at sabi nga ng Vice President Sara Duterte din, ginagawang fundraising na lang din itong impeachment. Papaano ho bang nangyayari yun? At kayo ba'y naniniwala rin? Well, you know, that has been proven because of the FLRs that has been discussed by Rep. Chanco. Napaka linaw that in the past, I'm not saying ngayon, to be very clear ha, pero in the past, that has been proven na nagkakaroon ng wealth distribution and budget allocation and mga for late releases and promises of budgets in exchange for signatures. Hindi na po yan haka-haka. That is already bordering on fact. So, tama yung ating mahal na kaibigan na si Vice President Inday Sara. Dahil a reasonable congressman would not quickly sign such a politically nuclear document such as an impeachment complaint. No, without something in return. Could be for his constituents, it could be for himself. Pero there are definitely funds involved. Fact yun. Not refutable. There are funds involved. So yung sinasabi ni Ma'am Sara na fundraising, parang nagiging ganun na nga. Kasi kumbaga wala na yatang umuusad sa House ng mga ganyang klase na dokumento kung walang kapalit. Attorney, siguro huling mensahe po rin para sa lahat ng ating mga kababayan na nanonood po sa mga oras na ito. Sa mga kakampi ko po, to quote our Pastor Kibuloy, tatag lang. Kasi this is not the time not to weep. No, this is the time to remain strong and to believe in a better tomorrow. Pero mas gusto ko pong i-address yung ating mga kalaban, pero neutral naman, na gusto lang din ang kabutihan po ng bayan. After 4 years po, I think, nakita na ninyo na hindi po maganda yung ating kalagayan, and that definitely, kahit nagalit po kayo sa amin noon, definitely, we enjoyed better days under the past administration. So dun sa mga kalaban natin at kakampi ng administration, kung totoo pong gusto nyong tumulong, ang akin pong taus-pusong hiling sa inyo,
ay kalabanin niyo po yung mga extremist sa inyong ranggo. And we will do the same sa amin. Kasi po yung mga extremist sa inyo ay yung mga tipong nagpapile ng inciting to sedition laban po sa mga ordinaryong tao na katulad ko, na alam naman nilang para lang patahimikin ang ating opposition voices. And that is never good. That is never good, my friends. So sana po, paglaban nating sabay-sabay ang balaod, ang batas sa ating bayan, at ma-realize natin na tayo po in the end ay talagang magkakakampi.